Sa atin pong banal na misang ito ay isama din natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid, mga kababayan at mga kadiboto natin na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng matinding pag-ulan at pagbaha. Lalong-lalo na ang ating mga kapatid sa Bicol Region na matindi na ang pinsalang sa kasalukuyan ay kanilang nararanasan. Ipagdasal natin ang kanilang kaligtasan at naway iadya sila ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa anumang uri ng kapahamakan at mga panganib sa buhay. Kasama po natin sa mga sandaling ito dahil masama po ang panahon, tayo ay magbibigay ngayon sa ating mga kapatid under the I Thursday program ng kanilang mga pagkain. So usually tuwing Huwebes, nagkakaroon tayo ng katisismo. Dahil masama ang panahon ngayon, ang pagbibigay natin ng pagkain sa kanila ay take out. Para sa gayon, masiguro natin ang kaligtasan ng bawat isa. Isa po sa pinakakilang titulo na iniaangkop o iniugnay kay Jesus Nazareno ay siya ang prinsipe ng kapayapaan. Gayunpaman, maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pahayag ng ating Panginoon mismo. Ano pong sinabi niya? Iniisip ba ninyo na ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, ngunit sa halip ay pagkabaha-bahagi. Hindi po ba magkasalungat ang kapayapaan at pagkabaha-bahagi? Ano po ang mensaheng sinisikap iparating ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad at sa bawat isa sa atin ngayon na natitipon sa kaniyang piging? Sinusubukan ba niyang buksan ang ating mga puso't isipan sa katotohanan ng ating modernong mundo at sa realidad ng ating mga kalagayan bilang mga tao? Kung inyo pong babasahin at pagninilayan ang lumang tipan, nakaranas ang mga propeta ng mga pang-iinsulto at panlalait mula sa tao kapag kanilang ipinahayag na ang katotohanan na galing sa Diyos. Kapag hindi gusto ng tao ang kanilang naririnig, tinutuligsa ang mga propeta. Kaya ganun na lamang ang pag-uusig na nararamdaman nila dahil sa katotohanan na kanilang ipinahayag. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ang katotohanan ngayon para sa kanila ay ang mga bagay na dapat pabor lamang sa kanilang kalagayan. Hindi nais ng Diyos ang mga ganitong bagay. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa katigasan ng kanilang puso, kaya nagkaroon ng tinatawag pagkakawatak-watak. Ito ay nagaganap kung ang mga tao makikinig sa kanilang sarili at hindi sa tinig ng Diyos. Kung sarili lamang natin ang ating pakikinggan, ito ang tinutukoy ni Jesus Nazareno na pagkabahabahagi. Sa ating mundo ngayon, tuwing umaga, marami tayong nakikita at naririnig na kwento ng mga tunggalian at pagkakahati-hati. Marami ang nakakatakot ang mga kwento, lalo na ang mga kwento ng karanasan
at pagkakawatak-watak, hindi lamang sa ating lipunan, kung hindi mismo sa mga sariling pamilya. Ang mga dibisyong ito ay lubhang napakarami at nakakabahala na. Ang iba dito, sanhi ng hindi pagtanggap sa katotohanan at kapayapaang iniaalok ng Diyos. Mga kapatid, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi po natin ito pwedeng palitan ng kamalian o kasinungalingan. Uulitin ko po, ang katotohanan ay katotohanan at kailanman hindi natin ito pwedeng palitan ng kamalian o kasinungalingan. Kapag ito ang ginawa ng nakakarami sa atin, dito tayo makakaranas ng pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak. Ito ang tinutukoy ni Jesus Nazareno. Bagamat ang handog at kaloob niya sa atin ay kapayapaan at kaligayahan, hindi ito tinanggap ng lahat ng tao. Bagkus, ang pinakinggan nila ang kanilang mga sarili. Kaya ang epekto, kaguluhan, pagkakanya-kanya at iba't ibang uri ng dibisyon o pagkakawatak-watak. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa, naway manahan si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating pananalig upang sa gayon mag-ugat at maging matatag tayo sa ating pag-ibig, magkaunawaan tayo at kasama ng lahat ng hinirang, dakilain natin ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, naway manahan sa ating mga puso si Jesus Nazareno at hindi ang ating mga pansariling kagustuhan lamang, upang ang pagkakawatak-watak at pagkabahabahagi ay ating maiwasan at mawakasan na. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.